Ang mga halaman tulad ng mga hayop ay mahalaga sa ating mga tao. Nagbibigay ito ng maraming kapakinabangan gaya ng ating mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at damit. Nakatutulong sa ating paghahanap buhay at nagbibigay ng sariwang hangin na kailangan nating mga tao maging ng mga hayop upang mabuhay. Ang ating aralin sa videong ito ay tungkol sa kahalagahan ng mga halaman. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan kong maibibigay mo ang kahalagahan ng halaman sa ating mga tao, maging sa mga hayop na nasa ating kapaligiran. Halina't simulan na natin ang talakayan. Pagmasdan mo ang mga sumusunod na larawan. Subukan mong tukuyin kung ano-ano nga ba ang nais kong ibigay na kaalaman tungkol sa mga larawang ito. Ano ang makikita mo sa larawan? Tama, kasuotan at mga pabango. Samantalang sa susunod na mga larawan, ano-ano ang iyong mga nakikita? Okay, very good. Sa ating larawan ay may nakikita tayong bunga ng isang halaman. Ayun nga, strawberry. Nakakain ka na ba o nakatikim ka na ba ng strawberry? Sa unang larawan, ano ang iyong nakikita? Alam mo ba iyan? Okay, very good. Yan po ay simbolo ng oxygen. At sa ating huling dalawang larawan, ano kaya ang nais nitong sabihin sa atin? Nagluluto po gamit ang kahoy. At dito naman sa huling larawan nga, may mga kabataang may bit-bit na troso. Sila po ay may bit-bit na troso mula sa kabundukan. Ang mga pinakita kong larawan sa inyo ay may kinalaman sa ating tatalakaying aralin at ito nga ay tungkol sa kahalagahan ng halaman sa buhay nating mga tao. Aalamin natin kung ano nga ba ang naitutulong ng halaman sa ating mga tao. Halina't talakayin na natin. Katulad ng mga hayop sa ating paligid, ang mga halaman ay mahalaga rin sa mga tao at sa iba pang may buhay. Ang kakayahan nitong makagawa ng sarili nilang pagkain ay isang dahilan kung bakit napakahalaga nito sa mga tao at hayop na umaasa ng kanilang pagkain mula rito. Paano nga ba ginagamit ng tao ang halaman? Isa-isahin natin. Una, pinagkukunan natin ito ng pagkain. Ang halaman ang nagbibigay ng pagkain sa mga tao at hayop. Nanggagaling ang pagkain sa kanilang prutas, bulaklak, buto, tangkay, dahon at ugat. Ang mga halimbawa ng pagkaing nakukuha sa halaman ay ang prutas gaya ng saging, dragon fruit at pinya. Mga gulay tulad ng kangkong, talbos ng kamote at pechay. Butil gaya ng bigas, mais, munggo at marami pang iba. Ulitin po natin, ang halaman ay pinagkukunan ng pagkain nating mga tao maging ng mga hayop. Ikalawang kahalagahan ng halaman, ito ay ginagamit sa construction or sa konstruksyon. Sa paggawa ng bahay at iba pang bahagi tulad ng pinto, bintana at poste, ang kasangkapang gamit dito ay gawa mula sa punong kahoy. Ang kahoy ay mula sa katawan ng puno na hinati upang maging troso. Ang nyog, nara, apitong, akasya, mahogany at tangile ay ilan lamang sa mga puno na pinanggagalingan ng mga materyales para sa konstruksyon ng bahay o gusali. Ikatlong kahalagahan ng halaman, ito ay pinanggagalingan ng mga materyales o sangkap sa paggawa ng gamot, pabango, sabon
o mga produktong pampaganda at panglinis ng bahay. Tama ang narinig mo, kumukuha rin tayo ng sangkap sa paggawa ng gamot, pabango, sabon at mga produktong pampaganda at panglinis sa bahay mula sa mga halaman. Ang mga halaman gaya ng sambong, bayabas, bawang, lagundi at ampalaya ay ginagawang herbal na gamot. Samantalang ang langis mula sa halamang sunflower ay ginagamit naman sa paggawa ng pabango. Ang nyog ay isang uri ng halaman na tinaguriang Tree of Life. Bakit kaya? Sapagkat napakaraming makukuhang kapaki-pakinabang rito mula sa kanyang puno, dahon at bunga. Lahat ng bahagi ng puno ng nyog ay kapaki-pakinabang. Ika-4 na kahalagahan ng halaman ay pinanggagalingan ito ng tela at iba pang kagamitan, gaya ng bulak, pinya at rami na ginagawang tela at damit. May mga halaman ding maaaring gawing bag, sinturon, tsinelas, papel, lapis at lubid, gaya ng mula sa water lily. Alam mo bang ang bayan ng Lumban sa Laguna ay kilala sa paggawa ng husi o husi barong mula sa hibla ng saging, at iba ay gamit naman ay hibla ng pinya sa paggawa ng tela at mga barong. Isa pang kahalagahan ng halaman ay nagbibigay ito ng oxygen at mga kagamitang pangdekorasyon. Ang mga halamang tumutubo sa paligid natin ay pinanggagalingan ng oxygen na ating nilalanghap. Ito ay yung sariwang hangin na nagmumula nga sa mga halaman. Nakatutulong ang mga halamang ito upang makontrol ang polusyon sa hangin. Ginagamit din nating pangdekorasyon ang mga halaman sa mga tahanan at sa kapaligiran. Ang mga namumulaklak na halaman at mga puno ay makikita natin sa mga hardin at parke na talaga namang nakakapagpaganda nga ng isang paligid. Masaya at maaliwalas itong pagmasdan ang mga halaman. Ika-6 na kahalagahan ng halaman ay pinagkukunan natin ito ng panggatong at nagsisilbing tirahan ng mga hayop. May mga halamang gaya ng ipil-ipil at ito ay pinagkukunan ng panggatong kapag ito ay nagawang uling o natuyo. Samantalang ang nyog, soybean at sunflower ay mga halaman na pinagkukunan ng langis. At ang mga puno sa kagubatan, ito po ang nagsisilbing tirahan ng mga hayop, maging ang mga halaman sa paligid. Di ba ang mga insekto ay nakatira sa halaman? Maraming tulong ang naibibigay sa atin ng mga halaman, kung kaya't tayong mga tao ay dapat rin silang pahalagahan. Magtanim tayo ng mga puno at halaman upang mas maging malinis ang hanging ating nilalanghap. Nakatutulong rin ang mga puno at halaman upang maiwasan natin o mapigilan ang pagbaha, maging ang pagguho ng lupa sa mga kabundukan. Kaya't napakahalaga ng pagtatanim ng halaman at puno. Ano pang hinihintay mo? Bilang isang bata, maaari ka nang tumulong kay Inang Kalikasan. Halina't sagutan na natin ang inihanda kong gawain sa pagkatuto. Suriin ang mga larawan at sabihin mo ang kapakinabangan na nakukuha nating mga tao sa halaman ayon sa pinakikita ng bawat larawan. Maaari mong isulat ang iyong sagot sa sagutang papel o sa show me board. Ito ang mga pagpipiliang kasagutan: A. Pagkain, B. Gamit sa bahay, C. Kasuotan, D. Kasangkapan, E. Gamit sa construction, F. Sangkap sa pagluluto, G. Dekorasyon, H. Panggatong, I. Gamot. Yan po ang mga kahalagahan ng halaman.
Okay, number 1. Pinya. Ano nga ba ang naibibigay sa ating tulong ng pinya? Ito ba ay nagbibigay sa atin ng A. Pagkain, B. Gamit sa bahay, C. Kasuotan, D. Kasangkapan, E. Gamit sa construction, F. Sangkap sa pagluluto, G. Dekorasyon, H. Panggatong, I. Gamot. Sulat mo na ang iyong mga kasagutan. Tama ka, mga kasagutan, dahil maraming naibibigay sa ating tulong o maraming kahalagahan ang pinya. At ang mga tamang sagot ay A. Pagkain, kasuotan, sangkap sa pagluluto. Very good. Next po, sampagita. Ang bulaklak ng sampagita. Ano nga ba ang naibibigay nitong tulong sa ating mga tao? Okay, tama. Ang sampagita po ay ginagamit bilang gamot, maging dekorasyon, at nilalagay natin ito sa mga santo. Ikatlong larawan ay ang puno ng niyog. Ano nga ba ang kahalagahan o naibibigay nitong tulong sa ating mga tao? Marami-rami ito. Tulad nga ng sinabi ko kanina, lahat ng bahagi ng puno ng niyog ay may kahalagahan. Ito po ay maaari nating mapagkunan ng pagkain, gamit sa bahay, kasangkapan, gamit sa construction, sangkap sa pagluluto, at gamot. Very good. Next po, troso o panggatong. O ayan, nasabi ko na, di ba? Ito po ay ginagamit na panggatong. Pwede rin gamit sa construction. Susunod po ay ang bawang. Ano nga ba ang naibibigay na tulong sa ating mga tao ng bawang? Very good! Ang bawang ay ginagamit nating sangkap sa pagluluto, maging gamot. Susunod na larawan ay larawan ng isang upuan na gawa sa kahoy. Ano ang naibibigay nitong tulong sa ating mga tao? Tama! Gamit sa bahay. Sunod na larawan ay larawan ng malunggay. Ang masustansyang malunggay. Ano ang naibibigay nitong tulong sa ating mga tao? Very good. Pagkain, sangkap sa pagluluto, at gamot. Next po ay ang larawan na nasa gitna, orchids. Ano nga ba ang naibibigay nitong tulong o kasiyahan sa ating mga tao? Ito po ay ginagamit bilang dekorasyon o pampaganda sa ating paligid, maging ang susunod na larawan. Ginagamit din po ito bilang dekorasyon o pampaganda sa ating paligid. Narito ang ilan pang mga bagay na mula sa halaman o puno. Ano-ano nga ba ang naibibigay nitong tulong sa ating mga tao? Ang halaman ay mahalaga sa buhay nating mga tao. Ito ay pinagkukunan natin ng pagkain, ginagamit sa construction, pinanggagalingan ng mga materyales o sangkap sa paggawa ng gamot, pabango, sabon o mga produktong pampaganda at panglinis ng bahay. Pinanggagalingan rin ito ng tela at iba pang kagamitan. Nagbibigay rin ito ng oxygen o ng malinis na hangin at pinagkukunan ng panggatong at nagsisilbing tirahan ng mga hayop. Napakahalaga ng mga halaman sa buhay nating mga tao, maging ng mga hayop sa ating paligid. Hangad kong marami ka na namang natutuhan mula sa ating aralin tungkol sa kahalagahan ng mga halaman. Maraming salamat muli sa iyong panonood.
Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!